Sound check, test, hello. Check. Hindi ako kita na akala ko kasi yung dalaga. Praise God. Hallelujah. Alam ko sino ba? Magandang mga gabi po sa tayo papasimula na sa gawain ng Panginoon. Kaya na po sa Father's House Christian Center. Kaya awit sa Diyos sa isang silang awitin. Hallelujah! Awitan natin ang Panginoon at walang imposible sa Kanya. Glory to God! Kawin magtiwala sa Diyos. Yes, to God! Hallelujah! Walang imposible sa ating Diyos. Kaya-kaya niya gawin lahat. Lord God, kahirap sa tingin mo, kahirap na buhay. Walang imposible sa ating Diyos. One more time, walang imposible. Walang imposible sa ating Diyos. Lord Jesus. Kaya-kaya niya gawin lahat. Kahirap sa tingin mo, kahirap na buhay. Walang imposible sa ating Diyos. Kaya-kaya ni Jesus. Kaya-kaya ni Jesus na ikaw ay papalain. Higit pa sa'yo inaasam, higit pa sa'yo inisibig, ibibigay ng Diyos. Pangako niya totoo, sobra-sobrang pagpapalag. Tanggapin na, minsan pa walang imposible, walang imposible sa ating Diyos. Yes, O Lord, kaya-kaya na gawin lahat. Kahirap sa tingin mo, kahirap na buhay. Walang imposible sa ating Diyos. Kaya-kaya ng aming Panginoon, kaya-kaya ni Jesus na ikaw ay papalain. Higit pa sa'yo inaasap, higit pa sa'yo inisipin, ibibigay ng Diyos. Pangako niya totoo, sobra-sobrang pagpapalag. Tanggapin na, Diyos na makapangyarihan, umitas Panginoon. Diyos na makapangyarihan, hari ka taas-taasa sa aking puso ay nadarana. Pagpapala mo, yes! Pagpapala mo't pagsama ay lagi nararanasan. Kailan may hindi nag-iisa. Yes, O Lord! Pangako mo sa'kin, hindi mo ko iiwan. Sa bawat sandali ay sasabayan. Banal na Espiritu, ibigay ka kalakasan. Upang lahat ng bagay ay mapagtagumpayan. Minsan pa, Diyos ang makapangyarihan, Diyos na makapangyarihan, hari ka taas-taasa sa aking puso ay nananama. Pagpapala mo't pagsama ay lagi nararanasan. Kailan may hindi naging. Kahit malakala yung sa kayo,
Kung aking mamasdan, kung aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako hindi mo inalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kaya sumala. Pag-ibig mo, Jesus, iyong binigay sa akin. Tayo magpasalamat sa ating Diyos. Hallelujah! Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang kamahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Yes, Lord, ako'y masasaya sa piling mo. Minsan, bawal na Panginoon, kung aking mamasdan, aking pagmasdan ang palawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako pinili mo inalagaan. Hindi ko kaya isipin, hindi ko kaya sukat ang pag-ibig ng Diyos. Hallelujah! Ang pag-ibig mo, Jesus, iyong binigay sa akin. Tayo magpasalamat sa ating Panginoon. Yes, Lord! Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y masasaya sa piling mo. For the last time, salamat, salamat, Panginoon. Yes! Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, Panginoon. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya, ako'y masasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya, yes, Lord God. Ako'y masasaya sa piling. Puritan ang Panginoon, pagpapalan ng Diyos. Praise the Lord, glory to God, glory to Jesus. Hallelujah. Praise the Lord, Almighty and all-knowing. Hallelujah, hallelujah. Awit sa Diyos ng malumanay na awitin. Awit natin ang Panginoon. Praise, hallelujah. Mayroon lamang ako sa libong buhay, hindi pagkakait lahat sa'yo'y ibibigay. Ngayon pa man sa'king nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Isa pa. Kung mayroon lamang ako sa iyong buhay, hindi pagkakait lahat sa'yo'y ibibigay. Gayon pa man sa'king nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Gaya ng dagat na hindi napapagat sa pag-alon, puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Natatanging kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintang iyong bigay, kalakip na awitin sa bawat Panginoon.
puso ko ay sa'yo magmamahal. Sa kapagalan gaya ng dagat na hindi napapagat. Sa pag-alon, puso ko ay sa'yo magmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Wagas na pagsinta iyong bibig, yanagip ng awitin. Sama, uwi na natin ang Panginoon, pupurihin ka sa awit. Yes, Lord. Walang hanggan, katapatan sa buhay ko, lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa'yo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tingin, itatanghal sa buhay ko, tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadahilan mo'y di mapapagtayan. Isa pa, walang hanggan, walang hanggan, katapatan sa buhay ko, lagi mong laan. Hallelujah, narito, yes. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa'yo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. For the last time, pupurihin ka sa awit. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadahilan mo'y di mapapatay. Sa pinapalapalapakan ang ating Diyos, taas natin ang pangalan ng Panginoon. Hallelujah! Glory, glory to God! Glory to Jesus! Salamat, Panginoon, sa binigay mo ng pangalan, biyaya, O God. Salamat, O Diyos, sa ginagawa, God. Nabigyan mo kami mga buhay, Panginoon. Ano ang panagawa, God, sa kabutihan ng iyong bulot. Glory, glory to Jesus! Hallelujah! Praise the Lord! Praise the Lord, God! Oh my
kaluwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapagkaya. For the last time, pupurihin ka mo, Diyos, yes! Pupurihin ka sa amin, itataas ang aking tingin, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapagkayaan. Walang hanggan, katapatan, sa buhay ko'y Panginoon laan. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa iyo. Purihan po, Panginoon, palakpakan ng ating Diyos. Praise the Lord. Lord God, hallelujah, hallelujah. Purihin po, Diyos. Dating ang Panginoon. Praise God, praise the Lord. Glory to Jesus. You are holy and almighty. Praise God, hallelujah. Praise the Lord. Para sa ating announcement, ang ating worship schedule, meron po tayong panalangin araw-araw from Monday hanggang Sunday. Ating morning devotion, morning prayer, 7 a.m. to 9 a.m. ng umaga. Sunday school, 9 a.m. Sa ito pong umaga ng linggo, pag-aaral, pagtuturo sa salita ng Panginoon. 10 a.m. naman ating Sunday morning. Sunday evening, 6:30 p.m. at same time din po sa ating midweek service every Wednesday. Panalangin natin ang ating bansa, ating Pangulo, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Panalangin natin ang mga government officials, ang pagliligtas, ang paglalaan sa salita ng Panginoon, ang pagtigil sa korupsyon. Ipunin ng Panginoon ang mga puso ng ating mga muno sa gobyerno. Dalangin din natin ang ating mga leadership international, Pastor Beck Mitchell, Pastor Jessica, Pastor Joe Campbell, sa ating kapang international leader, Pastor Harold Warner, Pastor Tom Payne, Pastor Richard Ruby, Pastor Mark Olson, at ang ating national leaders sa amin na pag-pray, Pastor Royet Desipida. Pag-pray din natin ang mga regional leaders, Pastor Frank Benaventura, Pastor Naro Butay, Pastor Ernie Carete, Pastor Charlie Arias, Pastor Jenseville, at ang ating inang iglesia, Pastor Rico Herrera. Dalangin natin ang kalusugan, kalakasan, ng kanilang pangakawa, natin mga pastor, sa amin din natin pag-pray, mga fellow Baclaran Border Churches, Pastor Gerson Balbuena, Pastor Noel Torres, Pastor Richard Isay, Pastor Vincent Saber, Pastor Marceliano, Pastor Pong Canyosa, Pastor Junley Bichayda, Pastor Sam Bulbul, Brother Jimson Gaygon, Brother Noel Abaca, Pastor Melvin David, Pastor Jonathan Ciales, Pastor Jess Pancho, at Pastor Larry Tumaya. Sama din natin ang ating mga missionary churches all over the world, Abu Dhabi, Cambodia, Indonesia, Japan, ating mga kapatiran sa Vietnam. At pag-pray din natin ang bayang Antipolo Upper, ating pastor, Pastor Luis Lucena, and some bayans for breakthrough, financial breakthrough, salvation and deliverance sa Laking. Kailangan natin sa Bibusali, sa Living Lote, at transportation vehicle ng gawain ng Panginoon, mga healing and prayer requests, ulapin na sa Panginoon, si Stephen Garcia, Bonifacio San Pedro, Albert Field San Pedro, Lito Lorida Zagatulo, Pastor Tongking, at ating mga mahal sa buhay. Dalangin natin sila yung mga kilala sa Panginoon, humingi tayo ng kalakasan, karunungan, kaalaman sa ating Diyos, at inayag natin ang salita ng Panginoon sa mga sa buhay. Lapit natin kung mayroong mga karamdaman ngayong gabi, at ikay pamagalingin ng ating Diyos. At ang ating mga activities, ito pong darating na last Saturday ng buwan ng January, ating Jubilee Service sa Baclaran. Sa buwan naman ng Pebrero ay ang ating Focus Night sa Baclaran din. Regional Conference, ito po ay Lucena. At ang ating Impact Team sa March 21, pati na rin ang ating Harvest Homecoming sa buwan ng Abril. At sa mga karagdagang pabalita, ang ating pastor ang mag-uulat. Praise God. Hallelujah. Bago tayo dumako pa sa mga bahaging gawain ng Panginoon ay tayo mananalangin. Pero bago rin manalangin sa mga natin kapatid, Brother Atong, ay bago tayo manalangin, tuwin natin, taas natin ang Panginoon. Tayo pasalamat sa ating Diyos. Praise the Lord. Glory to God. Glory to Jesus. Hallelujah. Praise so much and all knowing. Hallelujah. Hallelujah. Oh,
matiyang mga bansa. Tulungan niyo, Panginoon, makaatong, Panginoon, at makaminal sa inyo. Ang sa liputan, Panginoon, tulungan niyo, magbuhay, Panginoon, ang kanilang mabuhay. Yes, O Lord, hallelujah. Aming dalangin, Panginoon, God. Ang may karagdagan, Panginoon, kami malapit sa inyo, ay ulit po, Panginoon, ng inyong pagpala kamay. Pagalingin niyo po sila yung balas po kanilang mga kalakasan. Kayo kami, Panginoon, na mag-uulat sa mga salita ay tusok sa kaning God. Kami doon na Espiritu, kaya sa bahayan, Panginoon, God. Kayo Panginoon, pagbigay ng kalakasan. Sa pagsalita po, Panginoon, God, ipaunawan niyo sa amin. Diba, Panginoon, ipaunawan niyo sa amin maumba pa ang iyong salita. Tutuhan sa magdala sa pangalan ng Jesus. Amen. Hallelujah. Magpangyapan, magkamansisit sa amin na natin Panginoon sa Father's house. Yes, hallelujah. Praise God. Sa Father's house ay marami kasama. Huwag ka na malulungkot. Praise God. Hallelujah. Okay, nabanggit na yung ilang kabalita. So, meron tayong gagawin ng discipleship sa Baclaran. Okay. Discipleship, Baclaran, grade 4. Yan ang nakalagay dito. So, yan pa natin, tingnan natin kung ano. Hindi ko alam kasi minsan may pinabago si Pastor Uli. Hindi ko pa alam kasi itong buwan na ito ng January ay talagang loaded sa totoo lang. Loaded yan. Kaya hindi ko alam kung papaguhin niya o hindi. Kaya kung hindi magpatuloy, kung natin discipleship yan sa Baclaran bago dumating yung Jubilee sa Baclaran. Okay, so yun ang ating ilang kabalita. Bago pa sunod niya hanggang sa February 12, yung Couples Night sa Baclaran. The original conference naman ay ina-announce lang natin yan dahil gawain yan ng ating church sa Lucena. Pero hindi naman nakakapunta dyan hindi ba lang sa akin, nakakapunta ako dyan. So, minsan kasama ko pamilya ko dahil nakagaling naman talaga ako sa Lucena. Okay. So, itong harvester ng kami sa Baclaran. So nice kung ay paunawa siya kung nag-ano si Pastor Lila dito siya na pledge. Kailangan na nagkaroon ng pledge yan. Kasi may ano yan parang mini conference yan So, wala tayong benefactor, walang sumusuporta sa akin. So, naisasagawa yan dahil sa tulong na rin ng mga mananampalataya. So, kaya yung ano na yan, yung harvest ng kami na yan, nabanggit ko na nga rin yan namin, sabi namin ay papaano yung konferensya sa Mandaluyong. Para pagkaintindi ko sa sinabi na ihahatiin. Kalahati, kakamitin niya doon sa Western Homecoming dito sa April 2. Ang sistema niya, kung di pa nyo naunawaan, ay kung meron kayong ilang idea patungkol sa ating konferensya,
Ang konferensya na yun ay meron na tatlong parang-araw yan sa umaga, mula sa Martes hanggang Biyernes. Araw yun. Tatlong nagpagsalita yun. Meron na dalawang magkasunod mga naral at pagkatapos na magkakaroon ng break time yun ng 10:30. Yung merienda yun. Sagot ng konferensya yun. Nag-handle ng konferensya. Meron ka merienda yun. Tapos mag-resume yun ng alas 11. At yun yung last na pamanaran. At pagdating ng gabi, bawal Martes ng gabi, pagdating ng gabi nun, mayroon naman tinatawag na revival procedure. Usada naman yun sa gabi. Kaya bali sa isang araw, may 4 na pagtitipod. Yun ang konferensya. Ginagawa yun ay doon hinahamon ang mga Kristyano at doon nabubuksan ng napakaraming mga magkasawahan. Kaya kung nasabing napakaraming magkasawahan dahil umaabot na tayo ng 4,000 churches. 4,000 na couples, kaya 4,000 nasyon ang naubugtong na natin, ang natapadala natin ng mga mag-asawa para magtayo ng church. Ang karamihan doon ay mga misyonero, mga talagang pupunta sa isang lugar na walang kakilala talaga. Doon na itutuloy na nila yung sarili nilang bayan at tatalikuran nila yung bayan na kanilang pinalakhan. Misyonero na. At yun yung nagagawa kung ng konferensya. Ay hindi nakakapagtaka sa loob lamang halos, hindi ako nagkakamali, ay 40 taon. Mayroon na tayong 4,000 churches sa buong mundo. Yun ay bunga ng konferensya. Ayun. Yun po ang pananaw ng fellowship na ito. Ang pananaw ng fellowship na ito ay umubog, lalo nung makilala, ang pananaw ng fellowship na ito ay umubog ng mga mag-asawahan at ipadala sa bawat lugar na wala pang church. Kasi yun ang kalooban ng Diyos. Katulad ng pinangarap ko kanina, why do we need church? Kailangan natin ng church. At katulad ng tinanakay ko kanina, walang school sa pagiging mabuting ama. Paano malalaman? Tinanakay ko na kanina umaga, kaya ako lang summary sa inyo, i-recall ko lang para maunawaan nyo. Walang school sa pagiging ama. Kaya kailangan ng church. Yun ang dahilan kung bakit maraming broken family, maraming mga street children, nagkalat ang mga street children, mga broken family, isa na ang lingkod. Bakit maraming broken family? Dahil walang school sa pagiging ama. Kaya kailangan ng church. At yun ang tibok, ang pulso ng church na ito. Magpadala ng bawat magkasawaan. Yung ipadadala, hindi lang yung basta magtatayo ng church, sila yung magiging isang mabuting halimbawa sa lugar na yaon at magtadirect ng isipan ng mga tao. Kaya sa April 2, konferensya din yan sa Tacloban. Konferensya yan. Sa General Santos, konferensya din ngayong darating na January 26. Isang linggo rin yan. Dahil dito sa atin, meron na tayong may 700 o 800 na churches sa Pilipinas. Kaya meron na konferensya yan. At hindi ka pwede magkaros ng konferensya nang wala kang ilalabas. Ipadadala, isesend out na mga couples. Yan sa Pastor Naro, dahil pangalawang pag-handle na niya yan ang konferensya sa Tacloban. Sinabi ni Pastor Boyet, papakonferensya ka, kailangan meron kayo ilalabas. Kaya every 6 months, yung ating mga regional church, mayroon niyang mga konferensya na ginagawa. Every 6 months naglalabas sila ng mga
Sumayo kayo at gawin niyong alagad ang buong sanlibutan. Malapit nang dumating ng Panginoon, kaya kung tayo nakakapura. Ang konferensya natin ay gumagastos ng milyon. Totoo yan. Kada konferensya natin, gumagastos yan ng milyon. Kaya, ang sabi nung ilan, bakit daw tayo ay walang mga church na umupahan lang. Yung ibang religion ang gaganda ng church. Hindi tayo makapagpatayo ng church. Mas inuuna natin ang konferensya. Yung mga mag-asawahan ay padadala. Katulad niya natin ni Pastor Boyet, narinig ko sa kanya, yearly nagpapadala sila ng mga 1.something million sa mga missionary niya. Yearly, mahigit 1 milyon ang pinadadala niya. Inuwin mo kalakin mo. Hindi na atin ang kakalipan. May ilan doon pumubuwi na hindi nagkain. Katulad ng kay Pastor Ricky Karami, doon sa kasi nagkaroon ng gera. Hindi dahil sa sumuko sila sa hirap. Kundi nagkaroon ng gera. Nakakaranas sila ng matinding hirap at gusto. Nanganib ang buhay nila dahil nagkaroon na ng gera eh. Kung maituro ka lang ng tao, kung tinuro ka, pwede kang patayin. Kaya nga, piningatan lang sila ng Panginoon at ang araw-araw yan, anong lang daw nila, itlog eh. Dahil sa hirap ng sitwasyon eh. Kaya mahal ng ni Pastor Boyet ng mga magkasawaan, kaya tinulaw siya, pinabalik sila dito. Hindi na mababawi yung malaking halaga. Hindi na totoo. Hindi na dahilan. Hindi tayo nagtatayo na ng lipat. Sa ngayon, hindi pa tayo nakakapagpatayo. Bagaman yung iba ay nakakapagpatayo na, tulad na sa Biyaya at Candelaria, may sariling church na yan. Tacloban, may sariling church na yan. Ang Lucena, meron na sariling church. Ang Mandaluyong, wala pa. Yung pinaka-national church natin, wala pa. Naupa pa lang sila doon. At sa loob ng 50 years, magagamit nila yung building. Pinaayos nila yung building. So, ang ibang church, ang ginagawa nila, nagtatayo sila ng school. Kung makakasin ninyo. Kasi may mga Christian na mga born again, ang pananaw nila makapagtayo ng school. Kaya mayroong mga Christian school. Eh, katulad ng pinanggit ko kanina, walang school sa pagiging ama. Yun ang kailangan ng tao. So, yun ang dahilan. Kung bakit sinusuportahan natin yan. Kaya, ini-encourage ko kayo ngayon, magkaroon tayo ng pledge yan. Lalo na doon sa mga may asawa, o sa mga may trabaho, paglaanan po natin yan. Kasi kailangan yan. At ako'y naniniwala dyan, kung sino yung mag-pledge dyan sa harvester na yan, yun ang speaker. Hindi ako naniniwala ano na sinabihan ng minipas ni Ate Shona, asawa ng Pastor Rico, na isa daw ako doon sa kabina. Nabanggit lang, hindi pa isa daw ako doon sa napipili na magkasalita. Doon sa na yun. Kaya hindi ko na inaasahan yun, pero malabong mangyari yun kung hindi wala tayong pledge. Napupunta lamang tayo doon para makikain lang ng pagkinig. Tapos ikaw pa mga maral. Ikaw pa mga maral. Kung nakikain ka lang, ikaw pa maghahamon. Kaya kailangan ko, iiwan ko sa inyo yung kapasyahan nyo. Kayo mag-ano ng halaga na gusto nyo na ibigay ka sa na yan, sa konferensya na yan. So, yun lang ang pananaw ng ating church. Yan ang pananaw ng ating church. Kaya hindi ka magtataka kung saan napupunta ng mga naliligo. Saan napupunta yung pananalapi ng church na ito. Ngayon, ng 4,000 churches sa buong mundo. Kita mo kahit saan pa pumunta, meron kayong church. Pero sa parte ng Isabela, dadalawa pa lang ang church natin doon. Dadalawa pa lang. Sa Tarlac, ewan ko kung ilan pa lang o ilan na. Isa lang yata sa Tarlac eh. Sa Pampanga, ang Hilis, isa lang
sa Angeles lang, sa Pampanga. Hindi ko alam kung meron nga sa San Fernando. Pero parang tingin ko yata parang nabubog yata. Ewan ko kung hindi ko na maintindihan kung ano. Marami pa makikita sa yan. Dati kasi lalo na sa Tayabas, may mga payan dyan sa kanyang bawal sa kanyang gasya. May maraming mga ng Pilipinas. At may mga marking yung doon. Yung bawat bayan na mayroong church, may nakalagay doon na pinaka-mark. Yung pinutusok na bilog na ano. Kung saan yung bayan, kung nakikita mo tutusan sa Pilipinas, mayroong church. Ngayon, gusto ko rin magpagawa, hindi ko palang may ano, kasi ang kagandahan na nakikita ng mga dumadalo kung saan, kung gaano ng kalaki ang church na nasasakupan, na tinibunga ng pagbibigay. Okay, so yun lang, ano na rin ang hapon ko sa ano, pero yung lilipungin po natin ngayon, hindi po yan parang muna doon. Maganda paghanda po natin, mag-pledge po tayo. Sa susunod po na linggo ay aking po na kukunin yung mga may pledge, aking po kukunin sa bawat isa. So, inaano ba naman po ito, aking pumilihan. Okay, yun na rin yung pangako ko dito sa pagbibigay kung bakit tayo lumili ng pananalapi. Para sumulong ang gawain ng Diyos. Ulitin ko, pananaw natin hindi para magtayo ng school. Sabi nga ni Pastor Rico, ang may-ari ng mga Christian school dito ay simbahang born again. Pero hindi makapasok ang mga anak ng mga born again dahil sa laki ng tuition. Totoo nga naman eh. Pastor Rico, may-ari ng mga Christian school dito. Dahil minsan, kapag nakita ka, yung birth certificate mo, pag nakalagay born again, hindi na tinatanggap sa Catholic school. Subukan mo sa Elin, subukan mo ipasok mo dito sa asa. Nakita yung kinasal, o kasal sa Father's house, ito yung maingay doon sa paligid. O born again, hindi yung tatanggapin. Totoo yun, hindi yung tatanggapin, hindi yung biro. Hindi sila tumatanggap. Ang gusto nila yung pure Catholic. Ang tatanggapin nila. Kaya kailangan yung mga Christian school. O sa mga Ateneo, wala nang pinipili na ganyan. Basta may pera ka, walang pinipili na ganyan. Pero may mga Christian school, ano yung pasurin ko para makakapasok ko. Christian school. Pero ang lalaki ng tuition, yung mga estudyante ng mga born again, hindi makapasok. Kaya sabi niya, ang mga church ngayon nagiging ng negosyo. Yan, totoo nun. Okay. Salamat sa Panginoon sa kanyang kapurihan. Ay dili ko ng pananalapi para sa kawain ng ating Panginoon Diyos. Nasa inyo ng ating mga dito. Okay, tawagan ko sa Ilka para sa pangunahan dito. Ay manalangin sa Panginoon, dakila at tapat ng Diyos na may likha ng langit at ng lupa. Ang dalangin ko po, Panginoon, pagpalain mo po, Panginoon, ang iyong mga anak. Bless mo ang kanilang buhay. Pagpalain mo po sila, dakilang Diyos. Dahil may nakakakibat na responsibilidad sa bawat isa sa amin, O God. Ang dalangin namin, Panginoon, sa ikasusulog ng gawain mo, pagpalain mo ang bawat isa. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Minsan pa, awitan natin ang Panginoon, the time to be happy is now. Place to be happy is here. There's no way to be happy is to make others happy. Be happy is now. Place to be happy is here. There's no way to be happy is to make others happy. Okay, salamat sa mga manunugtog. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. Okay, dahil itara ko ngayon sa salita ng ating Panginoon Jesus.
Praise God. Hallelujah. Sino po ang interesado sa ating Panginoon? Narinig sabihin ninyo si Pastor, tatanong kayo. Wala namang hindi interesado sa Panginoon. Kung ang bibigyan ng mga tao. Ang dami ko nakakausap, nakapagawin ng nagtatanong sa kanila, sino po ang sumasampalataya sa Panginoon? Sa labas, kapag may nag-aaral sa labas, sa lansangan. Sino po ang interesado sa Panginoon? Sino ang sumasampalataya sa Kanya? Tapos nakikita ko may nakatayo, tatanungin ko. Brad, sinasampalatayaan mo ba ang Panginoon? Oo naman. Sino ba nang hindi sumasampalataya? Yan lang ang salita nila. Sino ba naman ang hindi sumasampalataya? Pero nais ko ipaalam sa inyo, ang sabi nga ng isang quotation, you can be interested in religion, but not in Jesus. Pwede ka maging interesado sa isang reliyon, pero hindi kay Kristo. Meron ganyan. Muslim. Hindi sila naniwala kay Jesus. Religion yan. Pwede ka maging religyoso na hindi ka naniniwala o hindi ka interesado sa ating Panginoon. Isang halimbawa rito ay si Pablo. Sino nakakakilala kay Pablo? Ano yung baga ang kasimulan ng buhay ni Pablo? Si Pablo, bago tinawag siyang si Pablo, ang tawag sa kanya ng una ay Saulo. Baka mamaya meron karoon ng Bible quiz, hindi nyo maisulat. Ano ang dating pangalan ni Pablo? Yes, si Saulo. At si Saulo ang isa sa pumatay sa first Christian martyr na si Esteban. Siya ang berdugo ng mga Kristiyano. Si Pablo, ayon sa kanya, siya ay pariseyo ng mga pariseyo. Isa siyang matalino at mataas ng pinag-aralan na isang pariseyo religion yan sa kanyang kapanahunan. Pero hindi siya naniniwala kay Jesus. Ayaw niyang paniwalaan si Jesus. Yun ang totoo nun. Kaya meron, hindi totoo, hindi katang isip lang ito. Yung sinabi, you can be interested in religion, but not in Jesus. Totoo yan. Napakarami. I can see. Hindi sila interesado kay Kristo dahil ginagamit lang nila yung pangalan ni Kristo. Pero tanungin mo kung anong personalidad ni Kristo sa kanila tao. Pero tanungin mo sila, naniniwala ka ba na ang Diyos na sa libutan ay si Satanas? Oo, naniniwala daw sila na si Satanas ay Diyos. Pero kay Kristo, ayaw nila maniwala si Kristo ay Diyos. Tao lang. Ano ibig sabihin? Kung mabuti pa siya ng Satanas, inuunod nila ng Diyos, pero si Kristo ayaw nila inuunod. Kasabihin nila, ulto ka. Ano ibig sabihin? Sinasabi nito dahil ipinapatunayan ko sa inyo na may pwede kang maging religyoso na hindi ka interesado sa Panginoon. Basahin ko yung buhay, kaunting buhay ni Pablo. Para makita ninyo, si Pablo naging religyoso. Napaka-reliyosong tao pero hindi ayaw na kay Kristo. Acts chapter 9 verse 1 to 5. Ang sabi nito, datapat si Saulo na sumisilakbo pa ang pagbabanta ay pagpatay. Ang sabi nito, pagbabanta at pagpatay laban sa mga alagad ng Panginoon ay naparoon sa dakilang saserdote at humingi sa kanya na makasulat sa Damasco sa mga sinagoga upang siya makasumpong ng sino mga nasa daan. Yung tinutuloy ditong mga nasa daan, yan yung mga Christian. Yan yung tagasunod ni Jesus. Ang tawag sa kanila ng una ay nasa daan. Nasa daan na, hindi dating daan, kundi nasa daan. Maging mga lalaki o mga babae ay at kanya silang madalang gapos sa Jerusalem at sa kanyang paglalakad ay nangyari na si malapit sa Damasco pagdakay ng liwanag sa palibot niya ang isang ilaw
mula sa langit. At siya'y nasumasod sa lupa at nakarinig ng isang tinig na sa kanya'y nagsasabi, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? At sinabi niya, sino ka ba, Panginoon? At sinabi niya, ako'y si Jesus na iyong pinag-uusig. Galit siya sa kay Jesus. Ayaw niyang tanggapin kilalanin si Jesus dahil ang paniniwala niya ang Ama lang ang dapat sinasamba. Praise God. Ngayon, darako po ngayon tayo sa salita ng Panginoon. Hindi po yan ang aking teksto. Ang teksto ko po ay napakasimple. 2 Corinthians chapter 5, verse 17. Ayan, ang pangaral nito ay napakasimple. 2 Corinthians chapter 5, verse 17. Kaya kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na, narito sila'y pawang, naging mga bago. Dahil po muna tayo manalangin, dakila at tapat na Diyos, maraming pong salamat sa iyong kabutihan. Ang dalangin ko po ay pagpalain ko po, Panginoon, ang iyong salita. Buksan mo ang aming puso at kaisipan. God, maraming salamat sa iyong kabutihan, O God, o sa pangalan ni Jesus. Amen. Nais ko mangusap, pinabanggit ko na kanina, are you interested in Christ? Yan po ang ating paksain. Naman una, na nais kong bigyan ng pansin, why do we need Jesus? Bakit? Bakit kailangan natin si Jesus? Tulad una, sinabi doon, kung ang sino man ay na kay Kristo, siya isang bagong nilalang. Hindi sinabi kung ang sino man ay nasa saksi, siya isang bagong nilalang. Hindi sabi gano'n. Kung ang sino man ay na kay Kristo, siya isang bagong nilalang. Kaya kung nais kong bigyan ng pansin, why do we need Jesus? Dahil kung wala si Jesus, walang pag-asa ng isang katauhan. Walang mababago. Walang pwedeng makapagbago sa buhay ng tao, kaya inilapit yung pangalan ng Panginoon sa salitang changes. Dahil si Jesus lang ang pwedeng magbago ng buhay ng isang tao. At kung wala si Jesus, walang pag-asa ng isang katauhan. Aklat ng Gawa, chapter 4, verse 12. Sa kanino mang iba'y walang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat natin ikaligtas. Hindi tayo pwedeng mabuhay ng hiwalay kay Jesus. Hebrew chapter 5 verse 9, at nang siya'y mapaging sakdal, ang tinutukoy si Jesus, ay siya ang gumawa ng walang hanggang kaligtasan ng lahat ng mga nagsisitalima sa Kanya. Si Jesus daw ang gumawa ng ating kaligtasan. So, paano natin masasabi, paano natin hindi sasabihin na kailangan natin si Jesus? Siya lang ang pwede makapagligtas sa atin. Hebrew 12:2. Namasdan natin si Jesus na gumawa at sumakda ng ating pananampalataya na siya, dahil sa kagalakan inilagay sa harapan niya, ay nagtiis ng krus na walang bahala ang kahihiyan at umupo sa kanan ng luklukan ng Diyos. Siya ang nagtataglay ng pagkabuhay na muli. Dahil lahat ng tao ay darating sa tinatawag na kamatayan. Sino ba naniniwala? So, kung di ka naniniwala na ikaw ay mamamatay, hindi marahil hindi mo na kailangan si Jesus. Yeah? Pero, alam natin, dahil may cemetery eh. Kaya alam natin talaga tayo mamamatay. Pero ito ang sabi ng ating Panginoon, John 11:25, sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang pagkabuhay na muli at ang kabuhayan, ang sumasampalataya sa akin, bagamat siya'y mamatay, gayo'y may mabubuhay siya. Yun ang yaman natin eh. Jesus lang ang makagagawa nun. Amen? Yun ang nag-aalis ng takot sa atin. Amen? Kaya si Mama, nandun ako, nire-revise ko yung aking ngayon panubusap. Si Mama na lumapit sa aking papa, ako pinapahal siya. Paano ako na, dura ako. Pag dura ako, pinasama ko
Pinagpipray ko naman siya. Araw-araw ay pinagpipray ko yan. Na anuman ang kanyang karamdaman dahil nananakit din ng liit. Sa totoo lang, hindi ko ipakamot. Yung hindi namin ipakamot yan. Kaya naman sinuuna namin gawain ng Diyos. Ayun ang totoo. Ito buwan na lang na ito na. Ano na inunta namin? Mensurali sa Pampanga. Meron pa nga, sabi ko nga, lahat yun ay pupuntahan ko, gagastos ako na 10,000. O lahat yun ay pupuntahan ko, sabi ko, gagastos ako na 10,000. Yun ang pupunta. Ang amin palang nalapit. Kaya sabi ko kanina, tapos na lang ako kasi yung kaisipin ko ang Diyos na ang bahala sa akin. Kahit nga yung nanay ko, humiling sa akin. Ano kami ng New Year? 80 years old na siya. Sa November 15. Sabi niya, nakita ko siya, sabihin ni Gay, nakita ko ilang talaga yung nanay ko. Kasi yung bahay ng nanay ko talaga, maganda pa ang bahay ng aso. Kaya kami pag pumupunta doon, umuupa kami ng transient na bahay. Kasi na hindi kami pwede tumuloy. Kaya nung siligay siya, for the first time, noon lang yata siya pumasok, kung makita niya, paglabas niya, pinalapit niya ako, pinulungan niya ako, gusto ko ipagawa yung bahay ni Ano. Yung banyo, yung ano, nakakahasin na yun. Grabe na yun. Ibang-ibang na yun. Magkano kaya magagastos? Sabi ko, kaya mo, usapan natin. Kaya nung kunin niya si nanay at pumunta doon sa transient na inupahan namin doon, noong hababagong taon, nagpuputukan, sinabi ni Hazel doon, Nay, ipagagawa ko yung iyong bahay. Alam mo, nakita ko talaga. Yung nanay ko umiyak talaga. Kasi nahabi niya, hindi na inaasahan na yung bahay ko may ipagawa. May pulot din sa puso ko sa isip ko lang na nakarating ako ng ibang bansa, isip ko tuloy hindi ko nagtakutan ng namin. Hindi ko na kaya ang panalangin ko sa Panginoon, Lord, extend mo pa ang kanyang kalakasan at kanyang kalusugan. At pagkatapos yung umiyak, yung lumuha siya, naluha siya, alam nyo, sabihin, ang gusto ko lang naman sa talunan, hindi ko alam kung lalampas ako ng 80. Ang gusto ko lang naman ay makaranas ako ng birthday kasi wala pa talaga akong natandaan na nag-celebrate siya ng birthday. Lagi niyang tinatago. Ngayon ko naman nalaman yung birthday niya, November 15. Sa totoo lang, hindi niya sinasabi. Gusto ko lang makaranas na celebration ng birthday na kasama ko lahat ng ating mga anak at mga apo. Sabi ko, okay, sige. Ipag-prepare natin yan. Iyan mo muna. Iyan natin itong taon na ito. Sa totoo lang, wala hindi. Kahit 5. Pero kasi laging sa gawa laging sa ano. Pero ano sa totoo lang, yun ang yaman ko sa taas Yun na sinasabi ko nga, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Nasabi pa dito sa 26, John 11:26, ang sino mang nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay, magpakailanman. Sinasampalataya ng ubaga ito. Pinatahilan mo bakit tahimik at payapa ako. Dahil yan sa salita ng Panginoon. Nasabi niya, sino mang nabubuhay at sumasampalataya sa akin, hindi mamamatay, magpakailanman. Sinasampalatayaan mo ba ito? Hindi ibig sabihin yan, literal na hindi ka talaga mamamatay. Lahat tayo mamamatay. Ang ibig sabihin yan, hindi ka mabubulok. Hindi ka tuluyang kukurin ng walang kabuluhan. Ibig sabihin, muli kang bubuhayin at muling papalitan ng Diyos ang katawan mo. Ang sabi nga ng aklat ng Korinto, ang katawan mong may kapintasan ay papalitan ng Diyos ng walang kapintasan sa muling pagkabuhay.
Yun ang totoo nun. Kaya pag medyo sa yung inumbok ka na paano, mahalaga yan, libo rin yan eh. Mahal yan, hintayin mo na lamang. Yung fracture, makikita mo biglang tatanos yung kilong mo. Pag biglang tumanos yung kilong mo, ibig sabihin, fracture na. Totoo yun. John chapter 6, verse 35, sa kanila sinabi ni Jesus, ako ang tinapay ng kabugayan ng lumalapit sa akin ay hindi magugutom. At ang sumasampalataya sa akin kailanman ay hindi mauuhaw. John 15, verse 5, ako ang puno ng ubas, kung kayo, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga, ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya, siya'y nagbubunga ng marami, sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Ang Panginoon ay nangako. John chapter 14, verse 1 hanggang 3, huwag magulumihanan ang inyong puso, magsisampalataya kayo sa Diyos, magsisampalataya naman kayo sa akin, sa bahay ng aking amay maraming tahanan, kundi gayon, ay sinasabi ko sana sa inyo, sapagkat ako'y paruroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. At kung ako'y pumaroon at kayo'y may paghanda na ng kalalagyan, ay muling paririto ako at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroon, kayo naman ay dumuon. Yan ang pangako ng Diyos. Alam niyo, nanaman ako doon sa gusto ko yung sinabi ni Pastor Larry Lumaya. Lumaya, no? Kasi meron siyang nag-vlog yun eh. Kaya, kahit nasa pioneering siya, na-monetize na yung kanyang pag-vlog na yun. Kaya natatanggap na siya. Sabi, nagsishare siya ng Word of God. Nagustuhan ko yung sinabi niya eh. At yung sabi na pwede ka ba sabi ni Pastor Larry, pwede ka ba dumano sa church bukas? Kahapon ko na nakita yun eh. Sabi niya, ay Pastor, marami akong gawa, hindi ako makapunta. Kaya ako sa susunod, marahil sa mga susunod na buwan, ay pupunta kami. Sabi ni Pastor Larry, alam mo ba, libo ang pangako ng Panginoon sa tao. Pero doon sa libo na yun, wala doon na pangako ang Panginoon na bukas ay magigising ka pa. Sabi ko, naman, ganda na. Kaya, dapat yung maunawaan niya, hindi nangako ang Panginoon na sa sinasabi nung sa isang linggo ay buhay ka pa. Walang ipinangako ang Panginoon na gano'n, kaya dapat ngayon na. Di mo ang pangako ng Diyos, pero hindi nangako ang Diyos ng gano'n. Na bukas ay buhay ka pa. Sino nakakaalam? Ba't tinanong niya, alam mo ba bukas? Hindi ako buhay ka pa bukas? Eh, hindi. Walang nakakaalam, hindi ko alam niya. Okay, tumano ka na bukas. Ang ganda na encouragement. Pangalawa, why do we need changes? Bakit kailangan? Dahil yung sabi ng teksto natin, if any man be in Christ, he is a new creature. Why do we need changes? Kasagutin po natin yan. Because without changes, there is no one to be saved. Tanda po natin yan. Maliban maranasan mong ikaw ay mabago, hindi ka maliligtas. Kaya lahat ng papasok sa langit ay puro mga bagong nilalang. Yun ang sabi ng Bible, if any man be in Christ, he is a new creature. Kaya walang papasok sa langit na hindi nakaranas, hindi naka-experience ng pagbabago. Kaya kailangan natin ng pagbabago. Isang bagay pa, changes are to change our mind. Kung ikaw ay tunay na nabago, dapat nabago ang isip mo. Hindi mo po pwedeng sabihin, nabago naman ako ah. Pero yung isip ko, hindi nababago. Ang tunay na nabago, ang kanyang pag-iisip ay nababago. Pangalawa, changes are to change our faith or principles. Sinasabi mong interesado ka sa Panginoon, pero yung prinsipyo mo, malugtog. Ano bang mapapala ko dyan? Magkakaroon ba ako ng isang sakong bigas dyan? Yan ang naarinig mo. Yun ang prinsipyo naman.
Bakit? Ano ba mapapala ko kaya? Pera lang yan. Pera lang yung... Ano ang pinakamagandang business na yun? Religion. Sila nakarinig na ng gano'n. Ha? Changes are to change our faith or principle. Pangatlo, change is a change in the things that come out of our lips. Kung ikaw ay tunay na nabago, dapat nababago ang lumalabas sa bibig mo. Namaya, ipapakita ko sa inyo yung mga supporting verse niya. Diba? Kung ang isang tao ay tunay na nabago, dapat ang lumalabas sa bibig natin ay pawang mga bago. Hindi yung ang pino-pino mo sa loob ng church, pagdating mo sa bahay, namumudak-tak. Parang ang manok, putak ng putak. Wala, nakakita ka lang ba ng gano'n? Pero pagdating sa church, napapino. Isa pang bagay, change will open our mind to see our future after our death. Ang pagbabago ay nagbubukas ng ating isipan upang makita natin ang ating hinaharap. Sabihin ko na sa inyo yung supporting verse ko yan. Yung lalaking nakapako na tulisan kasabay ni Jesus. Nasabi nga, Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. Pinuin mo na, nasabi na po anong future niya, kung anong hinaharap ng isang tao pagkatapos niyang mamatay. Napakaraming mga tao pag tinatanong ko, nasisigurado mo ba na iyong kaligtasan? Ang sagot natin nila sa akin, walang tao na kasisigurado ng kanyang kaligtasan. Kaya niya nasasabing gano'n dahil hindi pa siya nakakaranas ng pagbabago sa buhay niya. Dahil ang lahat na nakaranas ng pagbabago ng buhay, nasisigurado niya ang future niya pagkatapos niya mamatay. Isa pang bagay, change will give us certainty about whom we can trust. Tulisan yun eh. Tulisan yun. Walang religion yun. Magnanakaw yun. At kasabay ni Jesus na napako sa krus. Pero nakita natin dahil sa nakaranas siya ng pagbabago sa buhay niya, nakilala niya kung sino ang dapat pagtiwalaan. Kaya sinabi na Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. Hindi ka po pwedeng magtiwala sa Panginoon na hindi ka nakakaranas ng pagbabago sa buhay mo. At ang panghuli, change will give us the ability to stop what others are doing. Hanggang hindi ka nakakaranas ng pagbabago, hindi mo magagawang sawatalin ng ibang tao. Alam mo ba, mali ang ginagawa mo. Hindi mo kahit balik na. Lalo na sa mga ama. Kaya nasabi ko, yung walang school sa mga pagiging mabuting ama. Kaya kailangan nila ang church. Hindi mo po pwede sabihin sa mga anak mo, huwag kang maninigarilyo. Kung inuutusan mo naman ang anak mo na bumili ng sigarilyo at sasabihin mo, pasindihan mo na ha. Hindi mo kaya sawatain ang anak mo. Pwede kang makapagsalita, pero yung salita mo parang batingaw-ngaw lamang dito sa simbahan dyan. Na bumabatingaw-ngaw, walang epekto sa kanila dahil ikaw ay naninigarilyo. Ay hindi mo po pwede sabihin sa anak mo, huwag kang maninigarilyo. Pagkatapos mo sabihin yung ganun, may trabaho ka na ba? Wala pa po, kaya ka naninigarilyo. O, bilhin mo muna ako doon, ginagupin ng sigarilyo. Sintihan mo na rin, ha? Kaya pagdating mo sa iyo, kakalahati na. Kasi hinihigop na niya eh. Ang ano ibig ko sabihin? Malabo, hindi mo kayang gawin yun. Pero ang sabi nito, babasahin ko yung Lucas sa chapter 23, verse 40 to 43. Dapat sumagot ang isa at sapat saway sa kanyang sinabi, hindi ka kabagal natatakot sa Diyos, ito yung sumampalataya. Yamang ikaw ay nasa ngayon din kaparusahan. At tayo sa katotohanan ay ayon sa katwiran sapagkat tinanggap natin ang nararapat na kabayaran sa ating mga gawa. Datapwat ang taong ito ang tinutukoy ni Jesus ay hindi gumawa ng anumang masama. Pero kung
nasawata na yung kapwa na tulisan? Hindi ka man nangingilabot. Hanggang ka na nga sa kamatayan, parehas tayong tatlong mamamatay, at tayo kaya nasa ganito dahil tayo makasalanan. Wala ka naman takot mo, Kosa. Wala ka naman takot sa buhay mo. Pero ito si Jesus ay walang ginawa na para sa kamatayan dinadanas natin ngayon. Tapos sa kanya sinabi, Jesus, alalahanin mo pag ako pagdating mo sa ilog, paraiso. O sa iyong kaharian. Hindi niya nagawa yun o hindi siya nakaranas na nabago. Yun nga yung sinasabi ko, ang tunay na nababago, may iba ang lumalabas sa kanyang bibig. Gagawa mo magpatotoo dahil nakaranas ka ng pagbabago ng buhay. Pangatlo, how can things that are not good disappear without Jesus? Ano sa palagay mo? Papaano mawawala o lilipas ang mga bagay kung wala si Jesus? Dahil ano sabi ng ating teksto? Kung ang sino man ay na kay Jesus ay isang bagong nilalang. Narito, ang lahat ng bagay ay nagsilipas na. Narito sila'y pawang naging bago. Hindi ka po pwedeng maging bago na wala naman lumilipas sa iyo. Kapag sinabing ikay bago na, may lumipas sa iyo, may nawala sa iyo. Ang dami nagsasabi siya'y bago na. Nagbago na ako, pre. Wala namang New Year resolution ako, nagbago na ako, pre. Pero wala namang lumilipas sa kanya. Yung paninigarilyo niya, daladala pa rin niya. Yung pagiging palamuran niya, daladala pa rin niya. Ang mga barkada niya, hindi naman lumipas. Yun at yun pa rin. Mga mahihilig sa gulay. Mahihilig sa mahihilig sa sabong. Wala naman lumipas sa kanya. Yung sinasabi niya sa inabago na ng New Year resolution. Kaya ang pangatlo na itong pag-aralan, how can things that are not good disappear without Jesus? Hindi nilipas ang anumang bagay sa buhay ng isang tao kung walang pagsisisi ang isang tao. Doon mo makikita ang kahalagahan ng pagsisisi. At pinangarap ko rin kanina. Walang school na matutulog ng tamang pagsisisi. Kaya kailangan natin ng church. Baka mamaya, di mo pinibang ang aral kanina. Ano yung pangalawa? Yung palagitnaan ng puntos. Walang school para saan? Sa pagiging mabuting anak. Nalilimutan nyo na agad eh. At paano magsisisi ang isang tao kung wala at hindi niya kilala si Jesus? Napaka-imposible nun. Dahil si Jesus ang may akda ng pagsisisi. Kailangan mayroong nilipas sa buhay ng isang tao. Yan ang dapat natin maunawahan. Pag walang lumilipas sa iyo, hindi ka pa nabago. Yan ay isang malaking katotohanan. Meron kasi mga tao na babago dahil sa karamdaman. Ako nga, buti nga, nakalala ako dyan eh. Saan sa paninigarilyo ko? Pulihin ng Diyos. Oo, kasi sabi ng doktor sa akin, pag hindi mo tinigil paninigarilyo mo, hindi ko ka sa isang linggo. Mas kanuwala siya sa doktor kaysa sa sinasabi ng Bible. Kaya pala nasasabi niya siya ay nabago na dahil tinigil niya yung paninigarilyo. Pero ang totoo no, tinigil niya yun dahil gusto niya mag-extend yung buhay niya. Hindi dahil sa siya'y nabago. Ako po niyo yung punto ko. Kailangan mayroong lilipas sa buhay ng isang tao. Ang sabi ng ating teksto, ang mga dating bagay ay nagsilipas na. Narito sila'y pawang naging mga bago. Kaya kailangan mayroong mawawala sa buhay ng isang tao. At ito'y sinabi ni Apostol Pablo. Kaya pala sinabi ni Apostol Pablo, Philippians chapter 3 verse 13. Mga kapatid, hindi ko pa inaaral inabot. Kaya dapat isang bagay ang ginagawa ko, na nililimot ang mga bagay na nasa likuran at tinutungo ang mga bagay na nasa hinaharap. Yung ibig sabihin ng nililimot na niya yung mga bagay na nasa likuran niya, lumilipas niya. Wala na siyang panahon doon.
Yun ang tunay na changes. Sinabi ni Pablo na mayroong nais sabi nito, sinabi ni Pablo na mayroong nais ng Panginoon na ating maabot. Philippians chapter 3 verse 12. Hindi sa ako'y nagtamo na ako'y nalubos na, kundi nagpapatuloy ako baka sakali maabot ko ako, ikinaabot naman sa akin ni Kristo Jesus. Ang sabi niya, baka sakaling maabot ko yan kung ikinaabot naman sa akin ni Kristo Jesus. At hindi mo maaabot yun, yung nais ng Panginoon na marating mo. Ang bawat tao, dinalangad ng Panginoon na may marating ka. Hindi mo yung mararating kung wala kang palilipasin sa buhay mo. Kung pasang-pasang mo pa rin yung luma mong pagkatao. Yan ang dapat mong makinuhaan. At kung ano man ang mga bagay na nais ng Panginoon ang ating maabot, sigurado ako na iyon ay napakabuti para sa atin. Sapagkat yun ay sinabi niya sa Jeremias chapter 29 verse 11, sapagkat nalalaman ko ang mga pag-iisip na aking iniisip sa inyo, sabi ng Panginoon, mga pag-iisip tungkol sa kapayapaan at hindi tungkol sa kasamaan, upang bigyan kayo ng pag-asa sa inyong huling wakas. At yun ay mangyayari kung mayroong lilipas sa inyo. Kailangan daw talikuran na sabi ni Apostol Pablo upang marating niya ang mga nais ng Panginoon na kanyang maabot. Kaya pala itinapon ni Bartimeo ang kanyang balabal. Nang siya'y tawagin ni Jesus dahil naunawaan niya na hindi po pwedeng makuha ang pagbabago sa buhay ng isang tao nang wala mawawala sa buhay mo. Kaya ginawa niya, wala naman siyang pwedeng mawala sa kanya dahil siya'y bulang. Ang meron lang siyang balabal niya na pinagtatakip niya sa taglamig. Kaya ginawa niya yung balabal niya, tinapon niya. Kasi dapat mayroong mawawala, mayroong lilipas sa iyo. Marcos chapter 10 verse 50. At siya pagkatapon ng kanyang balabal ay nagmadaling tumindig at lumapit kay Jesus. Tama niyo? Kailangan mayroong lilipas sa buhay mo para masabing ikaw ay nabago. Inalis niya yung balabal niya, tinapon niya, kaya nagkaroon ng pagbabago sa buhay niya. Anong sabi ng Panginoon? Anong ibig mong gawin ko sa iyo? Panginoon, gusto ko pong makakita. At siya'y nakakita. At alaan lang ng bagong taon, ang lahat ay nagdiwang at gumastos ng malaking halaga sa paputok dahil doon sila umaasa na mababago at lilipas o lalayas ang malas, ang masamang pangyayari sa buhay nila ng 2025. Totoo naman talaga may mawawala sa iyo. Yun. Ang nawala sa iyo, hindi yung dati mong buhay, hindi yung malas, yung pera, yung account mo sa bangko. Dahil ibinili mo ng paputok. Ang mali na ibig sabihin. Kaya mga kapatid, ang pagsisisi hindi nagpapatibay o hindi na pagtitibay ng walang nawawala sa iyo. Kaya ka nga nagsisi. Panginoon, ayaw ko na nito. Ayaw ko. Yan ang pagsisisi. Gusto mo lumipas yung mga pagkakamali mo, yung mga di maganda sa buhay mo. Eh, hindi totoo yun. May kwento. Father, pwede ba akong mag-umpisan? Ano bang ginawa mo? Nakaw po ako 5 kalabaw. Sige, 5 bagay mong Maria, 5 naman namin. Yun ang bagitin mo. Pwede po bang gawin ko ng tig sa 10? At bakit naman? May babalikan pa po ako 5 kalabaw pa eh. Yun yung kwento eh. Kaya gagawin na raw ng dahil baka hindi na raw siya makabalik eh. Hindi ganun ang pagsisisi. Kaya mga kapatid, ang pagsisisi, uulitin ko, ay hindi na pagtitibay ng walang nawawala sa iyo o walang lumilipas sa iyong buhay. Kaya ang pagsisisi ang magbabago ng buhay ng isang tao at magliligtas sa buhay ng isang tao. Kung hindi mo nararanasan ang sinabi ni Apostol Pablo, if any man be in Christ, he is a new creation. All things are past.
Di ba sabi mo? Behold, all things are new. Yan ang sabi ng Bible. Di ba? At hindi mangyayari yun kung wala lilipas. Yan ang sabi ng ang lahat ng bagay ay nagsilipas. Nais natin ang pagbabago. Nais natin maligtas. Ito ang dapat natin maranasan. Nag-usap ako sa isang simple at tayak na pag-uusap, are you interested in Christ? Kung hindi ka interesado sa Panginoon, paano ka nga ba naman magiging interesado sa pagbabago? Kaya sila, ayaw nila dito, ang tanong agad nila diyan ba sa inyo, bawal na magsigarilyo? Kaya yun natin ang tanong nila Kasi, hindi sila interesado sa Panginoon, kaya hindi sila interesado sa pagbabago. Huwag natin ang ating mga ulo, nag-usap ako sa isang simple at mayak na pangusap. Are you interested in Christ? Praise the name of Jesus. Kaya ulit ko, ang pagbabago ay hindi dala ng taon-taon na selebrasyon. Ang pagbabago ay nasa ating Panginoon. Tayo natin tumayo, kawitan natin ang Panginoon. Praise the name of Jesus. Praise the name of Jesus. Kaya mahilig ko sinasabi doon sa aking mga anak, pag may nanligaw sa inyo, at ayaw nilang masangkot dito, ayaw nila sa Panginoon, sipain nyo. At sabihin pa ang pogi-pogi niya, sipain ninyo. Kasi pagkurusahan mo yan, pag pinatiisan mo yan, ibig sabihin lang niya, hindi mapapago ang buhay niya. Kaya huwag ka nang umasa. Yan ang malimit ko sinasabi sa mga anak ko. Kapag may nanliligaw sa inyo at ayaw nila sa tawain ng Panginoon, ayaw nila sa Panginoon, hindi sila interesado, sipahin mo with matching battle. Irinig ninyo dahil sasakit lang ang ulo niya, hindi ang mapapago. Awitan natin ang Panginoon. Habang inigibig ang aming ito, magpapasakali ako sa online. Yes, naghahanap ka ng pagbabago. Nasa dila mo yan, pero minsan wala sa puso mo. Lahat ng tao ay naghahanap ng pagbabago. Sino ba ang ayaw magbago? Lahat ng tao, sigaw nga ng mga komunista, sigaw nga ng mga relihista. Tama na, palitan na, magbago na. Pero yung pagbabago hinihingi nila, nasa dila lang nila. Wala sa puso nila dahil ayaw nila kay Kristo. Ayaw nila kay Jesus. Dalhin mo sila sa gawain ng Panginoon, ayaw nila na masasangkot sa gawain ng Panginoon. Paano nila matatanggap ang pagbabago? Dahil sinabi ng salita ng Panginoon, ang pagbabago ay na kay Kristo. Dahil sa oras na ito sa online, interesado ako, gusto mong mabago pero
ayaw mo subukan ng Panginoon. Napaka-imposible. Kapatid ko, kaibigan, ang iyong ginagawa sinasabi. Hindi ka po pwedeng mabago, hindi ka po pwedeng makaranas ng pagbabago na hindi mo pinilalanin ng Panginoon sa buhay mo. Yan, gusto mo maalaya, gusto mo ng pagbabago sa buhay, sawa ka na sa problema, sawa ka na sa hindi magandang sistema ng buhay, sawa ka na sa kasalanan, sa madaling salita. Ang gabi mo sa Jesus, mananalangin ako ng pagtanggap sa Panginoon. Sa mga nasa online, sundan mo ang mga panalangin ito. Panginoon, inaamin ko po na ako'y nagkamali, nagkasala. At sa oras na ito, kinikilala ko na hindi ko kayang baguhin ang aking sarili. Ang pinakamaliit na bahagi ng buhay ko ay hindi ko kayang baguhin kung wala ka. Tulungan mo po ako. Tatawarin mo ako sa aking mga kasalanan. At sa oras na ito, nagpasya ako na tanggapin ka bilang aking Panginoon, tagapagligtas ng aking buhay. At dahil dito, binubuksan ko ang aking puso, inaanyayahan kita na pumasok at mag-ari sa buhay ko. Sa pinakasentro ng buhay ko. Isulat mo rin ang aking pangalan sa aklat ng buhay upang sa iyong muling pagbabalik, makasama mo ako doon sa buhay na walang hanggan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan. Tulungan mo ako na maranasan ko ang pagbabago sa pamamagitan mo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Papabuhin ko ang panawagan o kasalangan kung kinausap ka ng ating Panginoong Jesus. Amen. Magipag-usap ka sa Kanya. Praise the name of Jesus. Hallelujah. Amen. Jesus, thank you, Lord of God. Hallelujah. God, salamat po, Panginoon, sa iyong kabutihan, O God. Hallelujah. Lord of God, in the name of Jesus. God, salamat sa iyong kabutihan, O God. God, ang mga bagay hindi ko kaya ipag-usap. Ikaw ang mag-usap sa iyong mga. Lord, tulungan mo ang aking kapatid na bilang Jesus. Pagpalain mo sa akin. Kung kailangan ang bagay na nais mo mga kapatid na bilang Jesus. Lord, O God, tulungan mo po sila na bilang Jesus. Lord, mabuhin mo ang kanilang buhay. O God, ang kinakapahan mo. Lord, mag-usap ka sa buhay mo. Nangyari ang ayon sa iyong kalooban. Pagpalain mo ang buhay niya. Mag-usap ka sa buhay ng kanilang Diyos. Yes, Lord of God. Pagkalain mo ang kinakapahan na ito. Tulad ng aking palaging ginanalangin sa iyo. Kung ayon sa iyo sinabi. Tulungan mo ang kanilang nalas ng kanilang pagod na bilang Diyos. God, maraming salamat sa pagpihan mo. God, pagpalain mo ang iyong anak. Mag-usap ka sa buhay niya. Naninigo sa iyo sa kalooban mo. God, pagpalain mo ang iyong sinarong. Mag-usap ka sa kanilang buhay niya. Hallelujah. Yes, Lord, pagpalain mo ang iyong anak. Anuman ang mga bagay na nasa katawan niya, ikaw nakakaalam. Anuman ang kabayuan ng kalusugan niya, ikaw nakakaalam. Aking inuutusan ng mga pangyayari, mga karamdaman, ang mga iniintay niya sa kanyang katapuan sa banal na dugo ni Jesus. Pinalalanas mo sa banal na dugo ni Jesus na nalanasan in Jesus' name. Yes, Lord, O God, hallelujah. God, maraming salamat, Panginoon, pagkalain mo ang iyong anak. Mangyari ang mga bagay na nais mo, yan ang ilang Diyos. Yes, Lord of God, in the name of Jesus, hallelujah. Praise the name of Jesus, hallelujah. Amen. Nakaganto kayo, pagkailan natin ang Panginoon. Praise the name of Jesus, hallelujah. Thank you, God. Thank you, Jesus, hallelujah.
Amen. Praise God. Kaya hindi napaka-imposible sa mga Kristiyano walang patotoo. Dahil may lumilipas sa buhay mo. At kung ano yung lumilipas sa iyo, yun sabi ng Bible, yun ang ipatutotoo mo. Ngayon, hindi ka nga makapagpapalutoo, nakatakot ka nga magpalutoo dahil una, makami makakita sa iyo, hindi naman tunay na lumipas na yun sa iyo. Ako nagsasabi pa ang kami dating habit, pero nakikita nila, kasama na tayo makatulog yung kaya. Kaya talaga hindi ka makakapagsalita ng gano'n. Kaya nga sabi ng Panginoon, kaya kung sino man ay na kay Kristo, siya isang bagong nilalang. Ang lahat ng bagay ay nagsilipas na. Narito, silang lahat ay pawang naging mga bago. God bless you sa inyong lahat. Pagpalain tayo ng ating Panginoon. Amen. Dismiss na po tayo. Pagpalain tayo ng ating Panginoon Jesus. Praise God. My love.